Ito na ang part 2 ng manyakol nating adventurer na binigyan ng isang quest na hanapin ang isang babae na nagngangalang Hikari sa kanilang mundo. Habang naglalakad nga ang bayani ay napansin nito ang isang babae na mukhang sikat sa mata ng mga tao. Nalaman ni Rance na isa itong warrior na kinakatakutan ng ibang manlalaro, bukod sa napakaganda nitong babae ay mukhang mas malakas pa ito kesa sa kanya. Ipinakilala nila ang kanilang sarili sa bawat isa at sinabi ng babae na nais niyang talunin si Rance sa isang laban. Muli na namang nakipag-deal ang bida sa kanya na sa oras na siya ang manalo ibibigay nito ang kanyang sandata, kasama na ang kanyang sarili. Tinanggap ito ng babae sapagkat alam niyang malakas siya sa pakikipaglaban. Nakita ng magiting nating bayani na mukhang nagsasabi ito ng totoo, na hindi mananalo si Rance sa kanya sa oras na ang kanilang laban ay magpang-abot. Dahil doon ay nakaramdam ng kaba si Rance upang simulan nitong humingi ng tulong sa mga babae na kanyang nakilala. Humingi siya ng payo kung ano ang dapat niyang gawin para matalo ang babae sa mabilis na paraan lamang. Maging ang matanda ay kanyang kinausap ngunit tinawanan lang siya nito dahil wala raw siyang alam na maipapayo sa bayani. Ang lahat ng mga ito ay nasa sabik sa magiging laban ng dalawa, ngunit ang iba ay sinasabing wala itong pag-asa na matalo si Yulang, kung kaya't mag-quit na ito habang maaga pa. Bigla naman naroon si Ninja Master na nagbago pagkatapos nito matalo, at ibinigay kay Rance ang isang scroll na kayang baguhin ang pagkatao ng isang tao. Hindi alam ni Rance kung may magagawa ba ang scroll na ito sa kanyang laban, habang iniisip kung papaano niya matatalo ang espada ni Yulong. Nuru-nuru deshitara, Patty-san no omise ni aru suberi hiyo nanka iiんじゃないでしょうか. Kinabukasan ay nakipagkita ito kay Sally, ngunit hindi niya agad ito nakilala dahil sa kakaibang pananamit nito, dahil sa mga oras na iyon ay nasa isang swimming contest ang babae. Nais niyang malaman mula sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin sa laban, pero ang sinagot lang nito sa kanya ay walang kwenta kaya nagalit ang ating bida. Ginamit ni Rance ang mahiwagang scroll sa kanya, kaya agad itong naging kakaiba at tinulak si Rance upang kanya na namang simulan ang Excalibur nito. Sinabi ni Sally sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit lahat na lang ng kanyang binibigay na payo kay Rance ay kanyang iniinsulto. Ngayon ay nagpas siyang ibigay ni Sally ang kanyang tulong sa pagbibigay ng kapangyarihan gamit ang protein shake. Ito ay sapat na para iligtas ang mundo sapagkat napakalakas na kapangyarihan ang ibinahagi ni Sally sa ating bida. Pagkatapos noon ay kanya namang nilinis ang Excalibur nito sa maayos na paraan, sapagkat nais niyang uminom ng masarap katulad ng isang organic na protein shake. Siya ay talagang magaling sa paglalaro ng Bus Simulator 2024, dahil sa bawat oras na kanyang pagmamaneho ay lubos talaga itong napagod, dahilan upang siya ay mawalan ng malay dahil sa serbisyong totoo lamang. Nagalit ang ating bida dahil sa paggamit sa kanya bilang isang protein shake dispenser, pero napansin niya ang langis mula sa damit ni Sally kaya dahil doon nagkaroon ng idea si Rance para tulunin si Yulong. Pagkatapuan noon ay nagpunta siya sa tindahan para kumuha ng ingredients, ngunit hindi ito maari sapkat wala siyang sapat na pera. Hanggi ng discount si Rance kaya naman ibinigay na lang ng babae sa kanya ang masarap na pansit, kaya naman agad niya itong nilantakan at sinabi ni Nami sa kanya na galingan niya sa laban. Muling ipinaalam ni Rance sa kanya ang kanilang kasunduan. Ngunit tinawanan lang siya and Yulong dahil alam niyang hindi ito mananalo sa kanya. Nagpalipad-lipad ang babae para sa isagawa ang isang pag-atake kay Rance mula sa kanyang likod, ngunit hindi ito nagtagumpay kaya nahulog siya sa lupa. Nasa sabik nga ang ating bayani na talunin ito para sa kanyang Excalibur, ngunit ang babae ay talagang hindi papatalo sa isang katulad niya at nagagawa nitong ipakita ang kanyang abilidad. Dito ay muli na namang ginamit ng manyakol nating bida ang tinatawag niyang Rance Slash, kaya dahil doon ay tuluyan nang natalo si Yulong sa kanilang laban. Dahil nga doon ay muli na namang makakasira si Rance ng isang lupain at muling ipinaalam ang kanilang napag-usapan na hindi natin pwedeng malimutan. Gaya ng inaasahan ang oras ng protina ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang kaluwalhatian, at dinala sa isang silid upang magkaroon ng ilang oras sa pagbibigay ng protina. Agad na tinanggal ni Rance ang kanyang baluti sapagkat isa itong hadlang sa pagbibigay ng protein shake sa kanya. Dahil ito ang unang beses na magkakuha ng oras ng protina, kaya sinimulan niya ang paglilinis sa isang malinis na kanal at ito ay talagang napagtanto na napakahusag ni Rance sa kahit anong laban. Pagkatapos ng mahabang proseso, nagpasalamat ang babae sa kanya sapagkat dahil doon ay kanyang natagpuan ang kanyang sarili. Nagtungo ang ating bayani sa isang bahay kung saan naroon ang mga multo na kailangan niyang patayin,
nang biglang naramdam siya ng kakaiba at pinatay ang mga multo na nagtangka ng masama sa kanya. Biglang lumitaw ang isang babaeng multo na pinaghihinalaan ni Rance na ito ang leader ng mga multo, ngunit habang kanya itong hinahabol ay nakakita siya ng kakaiba sa kanyang isipan, at nakita ang dalawang babae na may kinalaman sa pagkamatay ng babaeng multo. Dinala ng babaeng multo si Rance sa isang silid ay muli na naman niyang nakita ang babae na sinasaktan sa mismong silid na ito noon. Nabasa ang isang libro na naglalaman ng isang sulit tungkol sa ginawa sa kanya ng dalawang babae, at dito ay sinabi ng babae na si Princess Leia at ang guro nito na si Marie ang nasa likod ng mga misteryoso. Tinanong ito ng ating bida kung nais nitong maghiganti. Tugon naman ng babae iyon naman daw ang nararapat gawin ngunit hindi niya alam kung paano ito isasagawa. Kaya naman nagpa siya ang ating bayani na kanyang ipaghihiganti ang kawawang multo. Itinuro ng babae kung nasa ang silid si Hikari at pagkatapos ay nagpahiwatig ito ng isang pasasalamat kay Rance. Sa pagbukas ng pinto ay bumungad agad sa kanya si Hikari na hinang-hina, kaya agad niya itong dinala kay Manado upang ipaubay ito sa kanya sapagkat meron pa siyang kailangang tapusin. Galit na nagtungo si Rance sa mansion upang ipaalam na kanya nang natapos ang ipinapagawa nila sa kanya, at kanya itong tinanong tungkol sa babae na kanyang pinahirapan at sa malamang ay maging si Hikari ay kanyang idinamay. Hindi naman ito tinanggi ni Leia sapagkat nakakatuwa silang panoorin habang nagmamakaawa ang mga ito habang pinahihirapan. Ipinaalam rin ng babae sa kanya ang susunod naman niyang target ay ang kasama nitong babae na si Sally, at kanya na itong iniutos sa Ninja Master. Dahil sa mga sinabi nito ay mabilis siyang inatake ni Rance, pero madali lang itong napigilan ni Marie at ginamitan siya nito ng magic kaya nakatulog ang ating bayani. Nang gumising, nakahanda na ang mga pangpahirap na gagamitin sa kanya ng dalawang babae, at sinabing dahil sa perpektong lalaki ang ating bida ay nasa sabik siya na kanya itong maging tagasunod. Nang sisimulan na ang unang hakbang sa pagpapahirap, naroon bigla ang Ninja Master na takot sa isang tao at ito nga ay si Sally. Naramdaman nila ang malakas na mahika ni Sally, habang sinasagawa nito ang Kamehameha Wave ni Goku at mabilis na binato papunta sa kanila. Ang lahat ng nasasakupan ng lugar ay nabahala sa kanilang naramdaman, pero ang dalawa namang babae ay agad na tumakas. Agad na humingi ng tulong sa kanila si Rance at sinabing tumakas ang dalawang sangkot sa mga krimen, ngunit ito ay biglaan kaya nalilito ang lahat kung ano ang mga nangyayari. Ang dalawa ay dumaan sa pader na ito, kaya naman naroon ang dalawang babae bitbit ang isang bagay upang kanila itong gamitin para magbukas ang pinto. Nais nilang sundan ni Sally ang dalawang babae ngunit nagpakita ang mga halimaw na handa silang gawing pagkain. Sumugod si Rance kasama ang kanyang mga chicks na makikisali sa laban, maging ang iba pang mga bayaning tambay ay sumali upang tulungan ang ating bida na makadaan ng payapa. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagharap si Rance at si Ninja Master upang tapusin ang noon na hindi nila natapos. Ipinakita ng Ninja Master ang kanyang natatagong mahika, at naglabas ng isang Fire Dragon techniques papunta kay Rance. Pagkatapos nga nito matalo sa mga kamay ni Rance, nagpa siya ang ating bida na turuan ito ng mabuting asal. Ginamit nga ni Rance sa kanya ang mahiwagan niyang daliri. Dahil doon ay napilitan ng sumuko ang babae at sinasabi kung nasaan nagtatago ang dalawang babae. Makikita namin si Marie na kasama ang prinsesa na humihingi sa kanya ng tubig. Ngunit sa mga oras na ito ay naroon na ang bayani kaya agad nagsagawa ng atake si Marie sa kanya, habang sinasabing pakawalan niya si Leia. Muling ipinaalam sa kanya ni Rance ang pinangako nito sa kanya tungkol sa pagbibigay ng protina at kung hindi niya iyon gagawin ay kawawa ang kanyang amo. Inalis ng babae ang kanyang baluti habang siya ay humahanga sa kanya at nagsimulang pahalagahan ang makadiyos na organiko sa kanyang papaya. Pagkatapos ng sandaling pagpapahalaga sa prutas, nais niyang maglaro ng Bouncing Simulator 2024, ngunit hindi siya pumapayag at sinabing hindi niya ibibigay ang lahat. Pagkatapos ng pagbibigay ng protina, nagawang tumakas ni Leia kaya kinailangan siyang habulin ni Rance ngunit pinigilan naman ito ni Marie pagkatapos ng pagpapagaling sa kanyang sarili. Gayunpaman tinanggap na ni Marie ang kanyang pagkatalo kay Rance at kanila nang sinundan ang prinsese habang iniwan nila itong kawawa. Dahil nag-iisa na lang ang babae ay tinanggap na rin niya ang pagkatalo at handang tanggapin ang parusa na kanyang matatanggap mula sa ating bayani. Sinampal ito ni Rance dahil sa mga ginawang kasamaan nito at maghanda para isang matinding pagdudusa.
Nagsimula sa paglilinis ng Excalibur sa magandang paraan at pagkatapos noon ay maghanda sa pagpasok sa loob ng kanyang dungeon upang magbigay ng masarap na protina. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nagtagumpay na ang magiting nating bayani na matapos ang kanyang quest at nakatanggap ng maraming ginto galing sa kalbo. Sa huling eksena ay ating makikita ang prinsesa kasama ang mga kawal sa tapat ng bahay ni Rance, sapagkat nais nitong pakasalan siya ni Rance, ngunit ang ating bida ay mabilis nang nilisan ang lugar kasama si Sally. Maraming salamat sa panonood mga lodi at huwag mag-iwan ng isang subscribe at isang like sa ating Anime Recaps Tagalog.